Feel me. Hi guys! Hindi ako makapag-vlog guys. Hindi ko mapindot yung cellphone ko. Nagpa-vaccine pala sinalang. So, nasa Mr. DIY kami kanina. Pinili namin ng gamit sinala. And Nicole din, nilibre niya ako ng kwintaan. Pupunta sana ng Pure Gold. Guys, pumapasok kami ng Pure Gold. Hindi siya pinapasok. Guard. So, no choice kami. Kalagumot eh. OA. Ayaw. Ngayon, nag-order kami ng pizza, tapos taste from the grease. Kami kakain. Hi guys! So, nakauwi na kami. Nakauwi na kami from Mr. DIY. Ito. Lahat ng to ay binili namin kanina sa Mr. DIY. Sad to say, hindi kami nakapasok sa Pure Gold, guys. May mas gusto pa ako isang color nito, yung mas pink. Kaso may nakalagay, sister. My little sister. My little sister. I'm the cutest in the world, mommy said. Tapos ito, yung kanyang headband. Pet animal hat. Ayan, tingnan niyo. Ito kami ito guys. Tatanggalin natin yung tag niya. Kaso malikot siya guys, mamaya. Libre ako na Nicole na kwintas. Ayan. Wait, sabi ko gusto ko ng hikaw. So, binili niya na ako ng may kwintas. Tatlula yata to yun. Yes. Tapos guys, bumili ako ng sa akin to. Pang scrub. Gusto ko kasi ganito. Ayoko ng bimpo guys. Tapos ito, chicken! Chicken ni Lala! Chicken ni Lala! Pagkaro natin kaya? Chicken ni Lala! Binili ko siyang poop bag. Magkano lang to? 62 ata. Marami na siya. 246. Poop bag. Tapos guys, suklay ko. Tapos ito. 22 ata. Wala na, yun lang. Nag-e-enjoy na siya. Hey, baby! Gusto mo yan, chicken? Very good. So, sinabi ko kasi kay Nala, guys, before siya ma-vaccine is, after niya ma-vaccine talaga, bibilhan ko siya ng madaming toys. Ayun nga, napadpad kami sa Mr. DIY. Tapos, thanks to Nicole kasi sinamahan niya ako and hindi niya ako iniwanan, guys, kahit hindi kami pinapasok ng guard. Hindi niya ako iniwanan. Hindi siya nagpumilit na, ate, puntan ko sila, mama ko dyan gamon. Oh, the best talaga to, guys. And bukas is aalis na naman ako. Syempre, siya na naman yung magbabantay kay Nala. So, yeah, may duty na naman siya bukas. So, ayun, at least naraos na namin yung vaccine ni Nala after ilang months before ulit. So, ito ang cute, guys. Try ko kay Nala to. Aww! Play na siya, guys. Yan yung mga binili ko sa kanya na toys niya. Hey, guys! What's up? So, for today's vlog is, I know, guys, some of you is wondering or asking kung, kamusta ako? Being a fur mom. Mahirap bang maging fur mom? Ganon. So, ano ba yung mga dapat malaman sa pagiging fur mom? Okay. First of all, madaming magiging pagbabago sa life mo
Napakaseryoso ng topic, diba? Pero, yan. Honestly, sinabi ko na rin to sa mga nakaraang vlog ko na it's my first time na mag-alaga ng pet. Like, dog, ganon. Kasi, ako wala akong experience or wala talaga akong idea sa pag-aalaga ng pet or like maging or sa pagkakaroon ng fur baby. Ayun, for me, mahirap siya sa una. At, I mean, kasi nung ako dumating si Nala, talagang nahirapan ako. Like, nahirapan ako mag-adjust. Ang daming mga adjustment sa life ko na dati hindi ko nagagawa, na ngayon is nagagawa ko na. At yung mga bagay na nagagawa ko dati is hindi ko na nagagawa ngayon. Hindi na masyado. Kumbaga parang limitado na yung mga ganong bagay na nagagawa ko. Yun nga, kagaya ng sabi ko, challenging siya for you kasi lalo na kung ikaw first time mo lang maging fur mom talaga. Mahirap siya kung hindi ka mag-e-enjoy dun sa ginagawa mo. Ako, una lang ako nahirapan kasi nga maraming adjustments and naninibago pa ako. Pero ngayon, patagal ng patagal, siguro almost mag-4 weeks na sa akin si Nala. Like, nasasanay na ako. Alam nyo ba yung hindi ako sanay? Hindi ako sanay na gigising ako na hindi ko nakikita si Nala. Ganon. Hindi ako sanay na walang Nala na naglalaro sa room ko. Paggising ko, pag dilat ng mata ko, agad kong gustong makita si Nala. So, if ever man na wala si Nala, ganun, hinahanap ko agad siya kung saan siyang sulok na nandoon. Ganun. Parang yun yung mga bagay na nakasanayan ko na nandito na si Nala, ganun. And, ano pa ba? Yung paggising ko ng umaga, guys, dati, kahit tanghali, hapon ako gumising, wala akong pakialam, kumbaga, parang dahil nga sarili ko lang din yung inaasikaso ko before. Okay lang magising akong tanghali, ganun. Kasi wala naman akong obligasyon eh. So, wala akong obligasyon na pakainin, ganun. So, dahil ngayon, simula nang dumating si Nala, doon nagbago yung body clock ko, guys. Like, nagigising ako ng maaga para linisin yung pupo ni Nala, tanggalin yung mga wiwi niya, punasan, linisin yung kung saan siya nagwiwiwi, palitan yung mga pipad niya. Halos everyday, guys, naglilinis ako ng room ko. Halos everyday nagwawalis at nagpupunas ako ng sahig. Ayun, kasi gusto ko laging malinis yung area kung saan lagi si Nala. Syempre, diba, sa atin naman nanggagaling yung kung paano ba sila maging malinis at paano sila maging responsable. Yung body clock ko is ganun na, gigising ako ng morning, tapos papakainin ko si Nala, basta lilinisin ko lahat ng mga gamit ni Nala, yung bed niya, ibibilad ko, ganun. Papalitan ko na yung water niya, tas yung dog food nung lalagyan na ng dog food niya is lilinisan ko na. Basta alam niyo yun, yung mga nakasanayan ko na ginagawa ko, hindi ko ginagawa before, is ginagawa ko na ngayon. Sa pinaka-challenging sa akin yung paggising ng maaga. Yung paggising ng maaga, yun yung pinaka-challenging for me. Na dati tanghali lang talaga nagigising. So yun, tapos guys, so when you say for parents or for mom, kailangan you are aware sa mga expenses ng fur baby mo. Kasi, first of all, alam mo sa sarili mo na magastos talaga. Lalo na yung dog mo ay kagaya ni Nala, like Shih Tzu. So, when you say Shih Tzu, alam nyo na high maintenance talaga sila. So, talagang gagastos ka, uubos ang pera mo. Like, ipoprovide mo lahat ng needs nila, ganon. Kasi hindi naman pwedeng bumili ka ng Shih Tzu. So, kung ano lang nandyan sa bahay mo, yun lang. Or kung ano man ang food mo sa bahay, yun lang. No! Bibili ka ng sarili niyang dog food, mga gamit niya, mga treats niya. Kasi nga alam mo na high maintenance siya. So, expect mo na yung mga expenses na iaano mo sa kanya. Na-hesitate pa ako kasi ganto ganyan. What if hindi ko na ma-provide yung needs niya? Pero, alam niyo, ang sarap sa feeling magkaroon ka ng fur baby, guys. Kasi, isa sa pinaka-ano niya is stress reliever talaga siya. Yung kahit dog lang sila na ganto, nafe-feel ko talaga yung love and nafe-feel ko talaga yung pagka-baby ni Nala. Like, grabe, sobrang mahal ko na tong dog na to.
Sobrang love ko na to. Ayun, parang hindi ako nanghihinayang sa lahat ng mga ginagastos ko sa kanya. Aparte pa dyan yung mga sa medications niya, I mean sa vet niya, deworming niya, yung mga vaccine niya. Tapos yung mga expenses ko sa kanya is, parang sinisecured ko na para if ever kunwari, maubos yung dog food niya, meron akong pamili, ganun. Weekly, niya, na kunwari, every 2 weeks, nag-aano siya ng dog food, mga diaper niya, ganon, and ibang mga supplements niya, like yung mga vitamins, ganon. Tapos, binilhan ko siya ng iba't ibang treats niya, ganon. So, yun, basta kapag mag-aalaga kayo ng mga pet or kung ready kayo talaga, guys, huwag niyong iisipin na gastos lang yan, ganito, ganyan. Kasi iba yung feeling talaga pag nag-alaga kayo. Like, grabe, ayoko nang mawala tong dog na to, ganon. Like, parang gusto ko lumaba yung buhay niya, ganon. Kung gaano kahaba yung buhay ko, ganon din yung kahaba yung buhay nila. Like, yung gastos talaga hindi mo naiisipin kapag dumating na sa'yo yung alaga mo. Like, for example, ako hindi ko may expect na ganito agad kalalim yung love ko kay Nala. Like, alam mo yun, talagang ibibigay ko lahat sa'yo, Nala. Uubusin ko talaga pera ko lahat. Ma-provide ko lang yung needs mo, mabili ko lang lahat ng toys mo, mga treats mo, mga gusto mo, ganon. Spoil ko talaga siya sa lahat. As long as kaya kong i-provide, guys. Talagang i-spoil ko siya sa mga ganong bagay. Siyempre, responsible pa rin dapat siya na dog. And tuturuan ko siya sa mga ganong kung paano siya maging responsible na dog. Kagaya nga ng sabi ko, kahit gaano siya ka-spoiled sa akin si Nala, guys, alam niya pa rin dapat kung sino yung amo niya. Alam niya pa rin dapat kung paano sumunod. For blessing si Nala for me, guys. Like, I really love Nala. Super. Ayun lang. So,